أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنة إلى يوم الدين. ما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na namang katanungan ang ating tutugunan inshallah subhanahu wa ta'ala sa video na ito, na kung saan ipinadala sa atin sa pamamagitan ng WhatsApp. So narito po ang kanyang katanungan. Salam Ustad, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Paano ko sasagutin yung mga nagtatanong? Ano daw po ang magiging gantimpala pag natapos mo ang Ramadan sa pag-aayuno? At ano naman ang bilang ng gantimpala pag di na kumplito ang fasting sa buong buwan ng Ramadan? Example, di ka nakapag-ayuno ng 2 days pero nagawa mo naman ang 28 days. Ano po pwedeng gawin para mabayaran yung 2 araw na yun? Pag di naman nabayaran yung 2 araw na yun, ano ang mangyayari sa nagawa mong pag-ayuno sa 28 days na yun? Salamat po. So maganda po ang katanungan. Mashallah tabarakallah, ito mga kapatid natin, no? Actually, kumbaga nakakahanga, no? Ang yaong mga kapatid natin na talagang nagtatanong tungkol sa kanilang pananampalataya. Kasi ito ay patunay na meron silang concern sa kanilang mga ginagawang kabutihan at ginagawang pagsunod at pagsamba sa Allah. Tinitiyak nila at sinisigurado nila kung tama ba, kung pwede ba ang gagawin nila. Kung meron bang pagkukulang, kung ito ba ay naayon sa katuruan ng Islam, at kung ano yung mga dapat gawin upang sa ganun kapag nalaman nila na hindi tama o dapat ituwid ay kanilang aayusin at itutuwid at pupunuan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito talaga yung dapat. Huwag nating hayaan na gagawa tayo ng pagsamba sa Allah na hindi tayo sigurado, na wala tayong katiyakan sa kung ano yung kahihinatnan sa ating mga ginagawang pagsamba. Kinakailangan sigurado tayo na ito ay katanggap-tanggap, na ito ay ayon sa katuruan ng ating pananampalataya. Na kung kaya, narito po yung kasagutan, ating himay-himayin, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang bawat punto ng kanyang katanungan. Una, ano daw po ang magiging gantimpala pag natapos mo ang Ramadan sa pag-ayuno? Walang duda. Ang gantimpala nito ay napakarami na nakasaad sa banal na Quran at nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na rito, sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, upang sa ganun magkaroon tayo, ma-achieve natin ang taqwa, ang pagiging piety, awareness, no? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaroon ng taqwa, pagkaroon ng pagkatakot, pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkaroon ng hangad ng gantimpala sa Kanya. So ito yung focal point ng pag-ayuno, mashallah mga kapatid. Ibig sabihin, tayo mag-ayuno, basically, dahil sa ito ay utos ng Allah, at upang ma-achieve natin ang pagiging righteousness, ang pagiging piety, no? Ang pagiging pious, mga kapatid sa pananampalataya Islam, pagkaroon ng awareness, pagkaroon ng pangamba, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun yung hikmah, yun yung wisdom, kung bakit inutos at inatas ng Allah ang pag-ayuno sa atin, kagaya ng pag-utos at pag-atas niya sa mga nauna sa atin, mula sa mga naunang propeta at kanilang mga tagasunod. Second thing, ito ay nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallam. Sinabi niya, Man sama Ramadan, imanan wahtasaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kabilang sa gantimpala, no, na natapos yung pag-ayuno, no, kapag sino man ang nag-aayuno para sa buwan ng Ramadan na ang hangarin ay imanan wahtasaban, buong pananampalataya, at gayon din ganap na paghahangad mula sa Allah, sa kanyang gantimpala, sa kanyang biyaya, no, sa kanyang pabor, sa kanyang blessings, no, sa kanyang pagpapala. Tunay na para sa kanya papatawarin ng Allah para sa kanya mga naunang niyang kasalanan. So para ma-achieve natin na mapawi ng ating mga kasalanan, at inshallah subhanahu wa ta'ala naway mapawi ang ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng mga ibadat, specifically sa pamamagitan ng pag-ayuno, no? Allahumma amin. So ito po yung ilan lamang sa mga gantimpala, although napakarami at hindi natin kayang isa-isahin i-mention natin dito mga kapatid yung gantimpala ng pag-ayuno. Okay?
So yun yung mga initial na kumbaga basic information na may kaugnayan sa gantimpala pag natapos ng isang tao ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, ano naman ang bilang ng gantimpala? Ano naman ang bilang ng gantimpala pag di na kumpleto ang fasting sa buwan ng Ramadan? Walang duda, kapag hindi natin nagampanan ang sabihin natin ang kabuuan ng bilang ng mga araw na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay tunay na ito ay utang ng isang tao sa kanyang Panginoon. Dahil ito ay isang individual, independent obligation. O bawat isa sa atin, it is not a collective obligation, it is an individual. Fardu ain po ito, no? Individual obligation ng bawat isa sa atin, sa isang Muslim na mayroong kakayahan na nasa bulugh, ibig sabihin nasa tamang gulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya, kapag meron siyang kulang o na mga araw na hindi niya napag-ayunuhan dahil sanhin ng mga kadahilanan, no? Ito ay mayroong valid reason, kagaya halimbawa sa kababaihan, mayroong buwan ng dalaw. So babayaran na lamang nila pagkatapos ng buwan ng Ramadan, no? At the same time, sa mga mayroong sakit, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan nilang bayaran yaon. Halimbawa, 2 days, 3 days, dahil sa meron silang sakit o meron silang regla, sa mga kababaihan, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ay kinakailangan nilang bayaran yon. Diba? Dahil ito ay obligasyon natin. Dahil ng pag-ayon ay obligasyon natin, mga kapatid. So ito ay obligasyon sa kabuuan ng bilang ng buwan ng Ramadan. Either 29 days or 30 days, depende po yan sa hilal. No? Kaya sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kayo mananampalataya, inatas sa inyo, inobliga sa inyo pag-ayuno, gaya ng pag-atas at pag-obliga sa mga nauna sa inyo. Diba? Then, at the same time, kapag sa tuwing na mga babayaran, bilang bayad, ito ay utos ng Allah. At sinabi ng Allah, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Diba? Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ibig sabihin sa sino mang mayroong karamdaman, mayroong sakit na hindi nila kayang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, o di naman kayo sa mga manlalakbay, sa mga traveler, no? At particularly kapag hindi na nakayanan ng pag-ayuno ng buwan ng Ramadan dahil sa paglalakbay nila, then babayaran na lamang nila ito kaidatu min ayyamin ukhra, sa mga araw, sa mga ibang araw pagkatapos ng Ramadan. Babayaran kung ilang days inyo na pag-ayunuhan, babayaran nila yaon pagkatapos ng Ramadan. Malinaw? Dahil ito ay bagay na ginawang madali para sa inyo ng Allah, at ayaw niya na ito ay at ayaw ng Allah na kayo ay papahirapan pagdating sa kanya, pagsamba sa kanya. No? So ano pong pwedeng gawin para bayaran yung 2 araw na yun? So ito lang sabi natin kanina, so babayaran na yun pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Pag di naman ito, ang pagbayad nito, mga kapatid, ay hanggang sa bago dumating ang sunod na Ramadan. So payo ko sa aking mga kapatid, kapag meron kayong pagkukulang o meron kayong utang na mga araw na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kinakailangan ajilu, ibig sabihin madaliin niyo yung pagbayad kasi hindi niyo alam ang hinaharap. Hindi niyo alam kung ano mangyari sa inyong kinabukasan. Baka bawian kayo ng buhay, ila qadarallah, na hindi niyo pa nabayaran ang utang niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking pananagutan po yan. Sa kabila ng pagkakaroon niyo ng kakayahan, baka ding oras. Na kung kaya, mas mainam na magmadali sa pagbayad upang sa ganun ay maging malaya kayo sa pananagutan ninyo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway bigyan tayo ng Allah ng lakas, kakayahan upang may sa katuparan ang ating mga pagkakautang, either utang natin sa ating kapwa at higit lalo utang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag di naman nabayaran yung 2 araw na yun, ano ang mangyayari sa nagawang pag-ayuno sa 28 days na yun? Salamat. So hindi naapektuhan ang mga, kung baga yung 28 days, hindi naapektuhan yun, no? Kapag meron siyang pagkakautang. Subalit, hindi ibig sabihin na wala siyang pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi na nabayaran yung mga ilang araw na hindi na napag-ayunuhan. Kapag siya ay binawian ng buhay, okay? Tapos hindi na nabayaran yon sa kabilang pagkakaroon ng kakayahan, hanggang sa bawian siya ng buhay, tunay na pananagutan niya yun sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang kapag merong mabigat na dahilan na hindi niya kayang magbayad dahil sa mga kadahilan ng halimbawa sakit, pagkaroon ng matinding karamdaman, no? Hanggang sa bawian siya ng buhay. At yan ay al-amar biyadillah. Ang bagay na yan ay nasa kamay at nasa desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, na kung kaya kinakailangan sa isang Muslim
na magmadali sa pagbayad mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi na pwedeng sabihin na okay na yung 28 days, okay na yung ilang araw kahit hindi kompleto. No. Yung mga nalalabing araw na hindi mo nabayaran, still na yun ay isang utang, na isang pananagutan mo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay utos sa iyo ng Allah na mag-ayuno ka sa entire Ramadan. Okay, yan ay pagkakautang mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na harapat mong bayaran. Wa dainullah ahaqqu ayyuqda. Tulad sa hadith ng Sallam na at yung utang sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang alipin ay narapat na bayaran. Okay, kung meron man tayong mga pagkakautang, di ba? Sinisingil tayo dahil talagang kailangan natin magbayad. Subalit, mga kapatid, kung yun ay dapat na bayaran, how much more ang utang mo o ang utang ng alipin, ang utang ng isang alipin sa kanyang Panginoon. So, narapat na mas karapat dapat na bayaran yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So hope nagkaroon po tayo ng idea ng sabihin natin ng liwanag no sa bagay na ito at naway taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bago po tayo magtapos, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe as pag-follow sa ating Facebook page. As sa mga hindi pa po nakapag-follow at nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, you may follow and subscribe to my YouTube channel and also to my Facebook page. Sandin mo lang po ang link sa labas. Yung araw po na kumukuti-kutita. So maraming salamat po. So follow and subscribe for more. So maraming salamat sa mga nagtatanong. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.